Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen. Amen. Sino po ang mabagsak? Praise God. At tayo naman po ay dadako na po sa pinakamahalagang gawain po ng ating Panginoon. At salamat din po sa lingkod na kanyang gagamitin. Bata pa lang po ito, talagang nasway kayo po ang kanyang paglaki po sa bahay pa ng bahang ito. Talagang nakaka-bless po ang bata ito. Ngayon po ay men na siya. At tinatawagan ko na po ang ating mga ngaral, si Brother Kyle Kapala. At minsan pa nating palakpakan ng Panginoon. Tumayo mo tayo mga kapatid. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon for a moment. Hallelujah. And gusto ko lang mga kapatid, pasalamatan po muna ang Panginoon for this opportunity to share the Word of God this morning po sa Saints ng News Church. At gusto ko rin po i-honor ang ating pastor na ngayon po ay nasa Tanza. Nainvitahan po siya mga kapatid to preach sa anniversary. And also acknowledge the leaders po mga kapatid ng church na to. Thank you po sa mga guidance nyo, sa mga ministries mga kapatid. And even I honor my parents po, si Mama Bess, Papa Tolitz, and we mentioned din rin po si Sister Sakura na narito mga kapatid. Salamat Panginoon. Ayan. Sa di magtatagal mga kapatid, if you have your Bible with you, let's open it in the book of Zechariah chapter 4, verse 10. Zechariah chapter 4. May mga bagay tayong ginagawa mga kapatid at hindi nagugustuhan ng partner natin mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sa relationship, sa family, hindi lahat ng pagkakataon, mga kapatid, proud tayo doon sa ginagawa ng anak natin. Wala pa akong anak, mga kapatid. So may pagkakataon na parang, pasaway naman ang anak mo. Parang, ano bang gagawin ko dito? Pero may pagkakataon na mahal mo yung anak mo. May mga pagkakataon, mga kapatid, na parang wala naman nangyayari. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na proud ka sa nangyayari sa anak mo. And we're going, mga kapatid, great yung mga bagay sa beginning. And we should be great in that beginning dahil nga po sa kadahilanan, mahirap po yung simula. Kailangan talaga natin mag-exert ng extra effort to do something na gagawin natin for Amen. That's why the Lord instructs us in Proverbs chapter 22 verse 6 that while they were young, train up a child the way that he should go. And when he is old, mga kapatid, he will not depart out of it, mga kapatid. That while they were young, we are to help them because they are still fragile. Mahina. Wala pang kaya gawin mga kapatid. They depend on adults. They take the first step and without support, they cannot take that first step po mga kapatid sa ganang sarili lang nila. Beginnings are important. Importante po yung simula. Hindi tayo mga kapatid makakakita ng biglang sumibol na lang na puno. Hindi tayo makakita mga kapatid ng bigla na lang tumaas na building. Laging pong may panimulayan. Laging may foundation mga kapatid. Beginnings are important. First step are important mga kapatid. For it is where we can found foundation. Sa first step mga kapatid, sa beginning, doon natin makikita mga kapatid yung foundation ng isang bagay. And we know that foundation ay important po sa isang bagay. Foundation po is where everything falls. Kapag gumuho yung building, ang sinisisi yung foundation. Kapag strong yung building, ang sinisisi, ang nakikita mga kapatid, kasi strong yung foundation, kaya matatag yung building. Ang puno mga kapatid, matatag yan sa bagyo kapag malalim yung ugat, kapag malalim yung foundation. Ganun ka-importante yung foundation po mga kapatid. Na kung wala yung foundation, isipin nyo mga kapatid na may bricks lang dyan, may walls lang dyan, may bubong. Pag dumating ang bagyo, guho ang building mga kapatid. Now everything has a foundation. Word has foundation. Kapag nag-mention tayo ng isang word, for example, the word
for example, the Word. Yung Word mismo mga kapatid, meron po yung foundation ng ibig na ang foundation mga kapatid ng value ng isang letter na ganito yung tunog ng A, ganito yung tunog ng B, ganito yung tunog ng C, and even numbers sa addition, subtraction, multiplication, and division. Meron po yung foundation na countings at yung value po ng numbers na yun mga kapatid. Before tayo matuto mag-add, kailangan meron muna tayong bagay na magdadaanan which is yung counting and yung value po ng mga numbers. Now, even this preaching po mga kapatid has a foundation. Now, without the foundation po ng mga basic knowledge, hindi po natin maintindihan yung mga susunod pang salita ng Panginoon mga kapatid na maririnig natin. And we need foundation mga kapatid. But more than anything else, ang kailangan po nating paglaanan ng panahon at pundasyon mga kapatid ay yung bumubuhay natin bilang Kristyano sa Panginoon mga kapatid. Kailangan nating i-put on yung Panginoon. We need to put on Christ mga kapatid para hindi natin ma-feed yung gawa ng laman. More than anything else in this world, we should invest more sa foundation of Christian living natin. Amen. Because if we know the foundation kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay inside the church, then I believe na hindi mahirap sa atin gawin ang isang bagay mga kapatid. If we know the foundation mga kapatid kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon, then hindi tayo mahirap magpuri sa Panginoon mga kapatid. We can do it well and we will not fail agad mga kapatid sa mga bagay na ito. Kung tayo po ay founded doon sa Panginoon, sa salita mismo ng Panginoon. If our Christian journey is founded po sa Word of God, then I believe that we're going to live a righteous living, mga kapatid. Dahil sinabi ng salita ng Panginoon in Psalms chapter 119 verse 11, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. If you are founded in prayer and fasting, mga kapatid, then I believe that miracles can happen, breakthrough can happen in your life, mga kapatid. Katulad ng testimony ni Tita Delia kanina, mga kapatid, that we encounter some problems, and we go to the prayer room and kneel down sa harapan ng Panginoon. Then after that, answers come mga kapatid. Dahil sinabi ng salita ng Panginoon, Call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. And anything you ask in my name, this will I do. If we are founded in the Word of God mga kapatid, madali lang gawin yung mga bagay na yun mga kapatid sa harapan ng Panginoon. At kanina mga sa praise and worship, if we are founded sa salita ng Panginoon that says that let everything that hath breath praise the Lord mga kapatid. Hindi tayo mahihirapan magtaas ng kamay mga kapatid. Hindi tayo mahihirapan magpuri sa Panginoon. Hallelujah! If we are founded in Psalms chapter 47 verse 1, if we are founded the reason why we clap and shout with a voice of triumph mga kapatid, let us read Psalms chapter 47 verse 1. Oh, clap your hands, O ye people! Shout unto God with a voice of triumph! And if we are founded in Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together mga kapatid, then hindi tayo mahirapan na pumunta ng panambahan ng Panginoon dahil sinabi ng salita ng Panginoon na kailangan natin pumunta sa panambahan ng Panginoon. To have encouragement, to have fellowship with one another. If we are founded mga kapatid in Isaiah chapter 53 verse 5, na malalaman natin ang Panginoon ay nagpapagaling dahil by His stripes we are healed mga kapatid. Everything has a foundation. Lahat ng bagay mga kapatid may pinagmulan yan. That even when we study the Bible mga kapatid, when we study the Word of God, kailangan natin alamin yung first mentioned principle. Kung bakit ba na-mention yung isang bagay mga kapatid? Dahil doon nag-fall yung ibig sabihin ng isang salita mga kapatid. And most of all, higit sa lahat mga kapatid, if we know kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, I believe na hindi lamang tayo papalakpak ng ganito mga kapatid. If we know kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, I believe mga kapatid, hindi lamang tayo magpupuri kapag sinabi sa atin magpuri tayo mga kapatid. I believe mga kapatid na kung alam natin yung foundation kung bakit tayo umuhay dito mga kapatid, magpupuri tayo sa Panginoon. Itataas natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kung di ba mga kapatid, I request everyone to please stand mga kapatid for just a minute. Kung for just a minute, come unto God with a voice of triumph. For just a minute, let everything that happened, praise the Lord. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi dahil mahal natin ang Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon dahil siya ang nagmahal sa atin mga kapatid. Hindi tayo minahal dahil ligtas na
for the ungodly. Amen. At marami na pong nakaupang bawat sa mga kapatid. Thank you po. You see, He didn't save us. He didn't save you, mga kapatid, or me, dahil magaling ako. Dahil may mga bagay akong tinataglay at yung ibang tao wala. Hindi tayo niligtas ng Panginoon dahil sa katangian natin. Hindi dahil wala pa lamang hanggang sa mga panahon na alam niya magkakasala tayo at hindi niya tayo inusgahan, mga kapatid, basta-basta. Minahal tayo ng Panginoon simula dati hanggang ngayon. Alam niyo, kahit nakita niyo, mga kapatid, yung kung gaano kadilim, yung nakaraan natin, kahit nakita niyo, mga kapatid, kung gaano po tayo nalulunod doon sa kasalanan, mga kapatid natin, minahal tayo ng Panginoon at gumawa ang Panginoon ng paraan para i-reach tayo na mapunta sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid. And that's the reason kung bakit tayo narito, dahil minahal tayo ng Panginoon. Hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon, mga kapatid, na andito ako dahil mahal ko ang Panginoon. Hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon kasi andito ako kasi may kalakasan ako, kasi may position ako or anything like that, mga kapatid. Hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon, mga kapatid, dahil sa mga bagay na kaya natin gawin. Dahil hindi natin kaya tumbasan kung anong kaya gawin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. This is the work of love na meron tayo ngayon. We're just responding doon sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Now, every one of us here respond because of love. Hallelujah. And let me just tell you a story of a simple Christian na namumuhay sa mundo ito, mga kapatid. Gusto ko lang magkwento ng isang storya, mga kapatid. Pwedeng storya ko to? Pwedeng storya mo to, mga kapatid. Or pwedeng storya ng kahit sino dito. Amen. Before tayo makakilala sa Panginoon, sanay tayo sa mga worldly things. Sanay tayo sa mga bagay na parang hindi naman tama, mga kapatid. Or hindi talaga tama. Sanay tayo mabuhay sa ganang ating sarili. Sanay tayo umasa sa sarili lamang nating kalakasan. Sanay tayo doon sa mga kasalanan, mga kapatid. Kung dati, siguro meron dito, mga kapatid, na dating mga manginginom. May mga dating pasaway sa eskwela, mga kapatid. May mga dating sugarol. May mga dating, may malakas pa ba dito, mga kapatid? May mga dating chismosa. May mga dating sinungaling. May mga dating walang direksyon at di alam ang pupuntahan, mga kapatid. At marami pang iba. Isipin na natin yung mga nakaraan natin, mga kapatid. Maraming bagay tayong pinagdaanan dati, mga kapatid, at nakita ng Panginoon. Then one day, habang tayo po ay nandoon sa bagay na yun, habang tayo nag-umarites, mga kapatid, habang nakaya sa isang lugar, sa isang street, may lumapit sa atin. Ganito ba yung sasabihin sa inyo? Sis, bro, alam mo bang mahal ka ng Panginoon? Ganyan ba yan, mga kapatid, pag-evangelism? Minsan, alam po, pag namatay po ba kayo, alam niyo kung saan kayo pupunta, kung sa langit o tiyan. Ano ba yung mga banat niya, mga kapatid, kapag nag-evangelism? Then after that, kapag kinausap na ganun, ginati ng ganun, mga kapatid, after that, mag-share na ng Word of God. Tayo po ay makasalanan, tayo po ay liligtas ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo po ay patuloy na nakaranas ang biyaya ng Panginoon. Then after that, mga kapatid, in Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So, kapag narinig natin yung salita ng Panginoon, nagtatanim po yan ng faith sa atin, mga kapatid. Nagtatanim po yan ng something sa atin. So, yung mga nag-Bible study, yung mga nag-evangelism, huwag po kayong mawala ng pag-asa, mga kapatid, dahil nagtatanim po kayo ng seed doon sa mga Bible study nyo. In Romans chapter 1 verse 16, the gospel of the power is the power of God unto salvation, mga kapatid. Not just to the Jew, but also to the Greek po, mga kapatid, sa ating mga Griego. So, what happened, mga kapatid, kapag narinig natin yung Word of God? Na-convict tayo ng Word of God. Tayo po ay namumove ng Word of God. That's why we are here. That's why tayo po ay tumanggap sa gospel, mga kapatid. And we receive and gain salvation kapag sinunod natin yung gospel message, mga kapatid. The death, the burial, and resurrection po ng Panginoon. Now, what I have here, mga kapatid, is a simple show. Thank you po sa sponsor ko, sa nanay ko po. Ayan. What I have here, mga kapatid, is a simple show. When we've decided to be baptized and receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid, na-baptize tayo in Jesus' name. Naput na natin ang Panginoon. Binaput na natin ang Panginoon. Patuloy natin sinusuot ng Panginoon, mga kapatid. Patuloy tayong hinuhulma ng Panginoon sa mga pagsubok, sa mga problems, and that's normal, mga kapatid. Patuloy tayo hinuhulma ng Panginoon sa mga bagay na yan. We put on Christ. Sinusuot natin ang Panginoon, mga kapatid.
At ang Panginoon, i-spoil ko na kayo mga kapatid, hindi natin dapat hinuhubad ng Panginoon dahil hindi siya parang damit lang or parang show mga kapatid na sinusuot natin. Then after natin gamitin mga kapatid, ay hubarin na natin. Hindi po ganun mga kapatid. We have decided to be baptized in Jesus' name, and at that moment, yung mga Bible studies teachers natin, sila Nanay Josie, sila Nanay Cecil, yung mga Bible study teacher natin mga kapatid, i-disciple tayo yan. Ano ba, ganito mamuhay sa Panginoon. Ganito, ganyan. Dapat nagbabasa tayo ng mahal ng salita ng Panginoon, nag-pray tayo, nag-devotion tayo. Then, all of a sudden, one Sunday, or isang gawain mga kapatid, maybe it's general conference, or youth service, or AM service, or LA service mga kapatid, the Lord baptized us with the Holy Ghost. One day, binaptize tayo ng Panginoon sa Holy Ghost mga kapatid. Then there's this something in us na gustong makilala ang Panginoon mga kapatid. This is a story of a Christian mga kapatid. Merong something sa atin na gusto natin makilala pa ang Panginoon. So we started praying, we started reading the Bible, we started to attend service after service, midweek after midweek, departmental service after departmental service, or maybe some of us po mga kapatid ay nag-enroll pa sa Bible school or nag-LTC mga kapatid. Some of us mga kapatid, yung sobrang on fire sa Panginoon. Can you still remember that first time na natanggap mo yung banal na Espiritu ng Panginoon? Can you still remember mga kapatid yung time na yun na sobrang in love ka sa Panginoon? Sobrang gusto mong makilala ang Panginoon. Sobrang gusto mong ma-encounter ang Panginoon that every Sunday gusto mong mamuno ng banal na Espiritu ng Panginoon. Can you still recall that day mga kapatid? Can you still remember that day that you've decided to be baptized in the water mga kapatid? Can you still remember that time that you've decided to follow Jesus at talikuran lahat ng masasamang bagay na ginagawa mo ngayon? Can you still remember that day mga kapatid? Nung nalaman mo ang Panginoon, He is the truth and the life mga kapatid. Can you still remember mga kapatid, yung pinagsimulan mo dati mga kapatid nung nakilala mo ang Panginoon? Can you still remember? Naalala mo pa ba mga kapatid? Or nakukompare mo lang yung sarili mo ngayon sa dati mong buhay mga kapatid? Hallelujah! Yung panahon na grabe tayo umiyak sa Panginoon, Lord! Gusto kitang makilala, Lord! Kailangan ko Panginoon ng presensya mo. Yung mga panahon na grabe pa tayo ng praise and worship, tumatanong pa tayo ng mataas mga kapatid. Tinataas pa natin yung mga kamay natin mga kapatid. Yung palakpak natin. Hindi, hanggang kanto mga kapatid. Yung sigaw natin mga kapatid. Hindi tayo nahihiyang sumigaw para sa Panginoon. Can you still remember that day mga kapatid? Todo puri tayo sa Panginoon. At kung titignan natin, super exaggerated yung pagpupuri natin mga kapatid. And that should be our worship sa Panginoon mga kapatid. Hindi naman sa nag-exaggerated ako mga kapatid. Pero dahil worthy ang Panginoon na lahat ng pupuri, na lahat ng masamba mga kapatid. It's overflowing sa buhay natin. He pours out His Spirit noon, ng panahon na yun. Binubuhos ng Panginoon yung Spirit niya sa atin na tayo nabubuspos ng banal na Spirit ng Panginoon. And I'm going to tell you today mga kapatid na sinabi ng salita ng Panginoon in Hebrews 13:8 that He is the same yesterday, today, and forever mga kapatid. He poured out His Spirit nung dati mga kapatid na una tayo nakakilala sa Panginoon. And He can still pour out His Spirit right now in this church mga kapatid. Hallelujah! Tumating yung pagkakataon mga kapatid na sobrang init natin sa Panginoon. Lord, pagpalain mo ako. Lord, maglilingkod ako sa'yo, pagpalain mo lang ako, Panginoon. Then all of a sudden, sumagot ang Panginoon. Pinagpala tayo ng trabaho. Pinagpala tayo ng magandang grado. Pinagpala tayo mga kapatid ng mga bagay na sagrado. Ay yan mga kapatid. Pinagpala tayo ng maraming bagay mga kapatid ng Panginoon. But, nung time na nagkaroon tayo ng trabaho, nung time na nagkaroon tayo ng mga school, don't get me wrong mga kapatid, it's a good thing na magkaroon ng mataas na grade, magandang trabaho, at everything mga kapatid, that's a blessing galing sa Panginoon. Pero nung time na nagkaroon tayo ng mga bagay na yan, dumating din yung time that unti-unti natin we put off Christ. Natanggal natin mga kapatid. Nawala tayo ng time sa prayer, nawala tayo ng time sa Bible reading natin mga kapatid. Nagsisimulang maghina yung panalangin natin.
nababawasan yung Bible reading, nababawasan yung pag-church natin every Sunday. Kasi may trabaho ng Sunday, mga kapatid. Nagsimula tayong magdahilan sa Panginoon, Panginoon. Kasi may pasok ako, kailangan ito para sa pamilya ko. Panginoon, kasi kailangan. Kaya, Lord, kahit ngayon lang, mag-skip muna ako ng Sunday. Para naman sa pamilya ko to. Then pagtagal, yung palakpak natin, pagtagal mga kapatid, yung praise the Lord natin, instead na, praise the Lord! Praise the Lord, Pastor. Amen. I miss that mga kapatid, nung hindi pa tayo naka-aircon mga kapatid. Nung pinagpala tayo mga kapatid ng Panginoon. Pinagpala tayo ng magandang church mga kapatid. Pero hindi dahil pinagpapala tayo ng Panginoon, manghihina yung magpupuri natin mga kapatid. Hindi ganun nag-work. Hallelujah. Nung pagtagal mga kapatid na pinagpapala na tayo ng Panginoon. Dahil tapat tayo sa Panginoon dati. Sobrang kinlove tayo sa Panginoon. Nag-church pa rin naman ako ngayon. Pagtagal, humina yung palakpak, humina yung sigaw, yung bumigat na yung kamay. Nawala ng time sa Panginoon. And every day, Lord, thank you for this food, amen. Thank you for this day, amen. Nawala na yung 1 hour prayer natin, nawala na yung 30 minutes, naging 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 3 seconds. Thank you, Lord, for this day. Nawala na mga kapatid. Nagsimula tayo mag-conform mga kapatid doon sa comfort na nararamdaman natin. Na dahil pagod ako, mag-pray nga ako. At hindi yun yung foundation mga kapatid. Let's go back to this foundation sa beginning na panimula natin mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 2. In the last days that seek ye first the kingdom of God and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi naman selfish ang Panginoon mga kapatid. Kapag sinip mo ang Panginoon, ikaw pa nga yung magpapalaya ng Panginoon, paprovide ng Panginoon lahat ng pangailangan mo. This is where I'm going to close mga kapatid. In the church of Ephesus, the Ephesus church mga kapatid, in Revelation chapter 2, verse 2 to 5 mga kapatid. Sabi dito, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them, which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. And has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Makikita ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng bagay na ginagawa natin sa paglilingkod sa Kanya, yung mga dahilan natin, yung mga bagay na ginagawa natin, mga kapatid, nakikita lahat ng Panginoon, yung mga bagay na yan. Hallelujah. He appreciate all that you do for Him. Hallelujah. That fire, mga kapatid, na dati nating paglilingkod sa Panginoon, nakita ng Panginoon. You may be a Bible study teacher right now, or maybe you're a leader, or maybe you're an usher, or maybe tumutugtog ka ng drums, ng piano, kumakanta ka dito mga kapatid, or maybe ginagawa mo itong lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Nakikita lahat ng Panginoon yan mga kapatid. But what you do for Him mga kapatid doesn't, hindi define yung relationship mo sa Kanya mga kapatid. Hindi dahil nagtuturo ka sa school, mahal mo na yung bagay na magtuturo mga kapatid sa school. Hindi dahil mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon, masasabi na natin mahal natin ang Panginoon. Hindi lamang ganun mga kapatid, the Lord is looking for a true worship who will worship Him in spirit and in truth po mga kapatid. Yung mga bagay na ginagawa natin mga kapatid, hindi naman sa gift of the Spirit tumitingin ng Panginoon sa relasyon niya sa iyo mga kapatid. You can still perform those gifts of the Spirit mga kapatid. Pero tumitingin ng Panginoon doon sa fruit of the Spirit na meron tayo mga kapatid. Yung bunga ng Spirito mga kapatid ng Panginoon. So hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Yes, ginagawa natin lahat ng bagay na yan and God appreciate those things mga kapatid. But verse 4 says, nevertheless, I have somewhat against you because thou hast left thy first love. Iniwan mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. Yung unang pag-ibig mga kapatid, kung saan grabe tayo magpuri sa Panginoon. Grabe tayo magtaas ng kamay. Grabe tayo magpuri sa Panginoon mga kapatid to the point na minsan nakadapa na tayo sa altar mga kapatid. Grabe mga kapatid. Grabe kung babalikan natin yung simula mga kapatid. But right now,
Katulad ng Ephesus Church, mga kapatid, the Lord is instructing us kung nabalikan kung saan natin iniwan ng Panginoon to repent, hallelujah, and to do the first work. In verse 5, mga kapatid, sinabi ganito, remember therefore, whence thou art fallen. Tandaan mo kung saan ka na-fall. Tandaan mo kung saan ka nagkamali. Tandaan mo kung saan ka tumalikod sa Panginoon. Tandaan mo kung saan mo iniwan ng Panginoon. Tandaan mo, mga kapatid, kung saan ka. Dati, mga kapatid, kung gaano ka kainit sa paglilingkod sa Panginoon. Remember kung saan ka nagkamali, mga kapatid. And after that, kapag natandaan mo na, repent. Sabi ng salita ng Panginoon, remember therefore from whence thou art fallen. And repent. At pagsisi at talikuran yung bagay na yon. And do the first work. Yung bagay na ginagawa mo dati. Yung bagay na magtataas mo ng kamay. Mahirap pa, mga kapatid, na magpuri sa Panginoon, na deserving ng lahat na magpuri sa pagsamba natin, mga kapatid. Mahirap pa magpuri sa Panginoon na pinagpahala tayo simula noon hanggang ngayon, mga kapatid. Mahirap pa magpuri sa Panginoon na kada araw, mga kapatid, gigising tayo sa umaga. We have this life. Meron tayong hininga. Meron tayong, mga kapatid, kalakasan. Meron tayong lahat ng bagay na meron tayo. Hindi natin pwede magpalakas sa Panginoon na dahil sa sipag ko, dahil sa karunungan ko, dahil sa kalakasan ko, meron ako lahat ng bagay na ito. Kung wala ang Panginoon, wala tayo sa mundo ito, mga kapatid. Kung wala ang Panginoon, wala tayong kalakasan. You left thy first love. You forgot the foundation. We forgot, mga kapatid, kung gaano tayo kainit sa Panginoon, kung gaano tayo on fire sa Panginoon. Maaaring tayo nangihina, our flesh, mga kapatid, ay nangihina. Pero yung spirit na natin willing sa Panginoon, mga kapatid. Pero why not gawin natin yung best na magpuri natin sa Panginoon? Kahit na anong pagod pa maramdaman ko, kahit na anong sakit na maramdaman ko, still, the Lord is worthy to be praised, mga kapatid. Hallelujah, whether in the good times and the bad times, mga kapatid, I will praise the Lord. Kahit ano mangyari sa buhay ko, magmumuli ako sa Panginoon. I want nothing else but your presence. Kung gano'n mo kong pinagpala noon, Panginoon, hanggang ngayon, kung paano ako mag-respond noon, gano'n pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Magmumuli tayo sa Panginoon hanggang matapos yung buhay natin. Kung saan nila naiiwan ng Panginoon. But right now, tayo po iniimbitahan ng Panginoon, mga kapatid, na lumapit sa altar at mag-repent sa Panginoon and to do the first work na ginagawa natin. Hallelujah, patuloy natin, mga kapatid, na alayan ng Panginoon ng pagsamba at pupuri. Can we all stand, mga kapatid? Right now, the Lord is inviting us. Alalahanin natin kung paano natin pinaglingkuran ng Panginoon. Nung unang best tayo nakakilala sa Panginoon. Alalahanin natin kung saan una nating sinuot ang identity natin sa Panginoon. To get back on the altar and make things right. To go back kung saan natin naiiwan ang Panginoon, ang identity natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung panahon, mga kapatid, na ang gusto lang natin ay ang presensya ng Panginoon. Yung panahon, mga kapatid, na sobrang conservative natin sa maniniwala natin sa Panginoon, mga kapatid. Yung sobrang conservative natin sa magpuputi sa Panginoon, mga kapatid. To the point na kahit na maubos yung tinig ko, I'm going to worship God. To the point, mga kapatid. Yung point, mga kapatid, na dati sumisigaw tayo sa Panginoon. Yung point, mga kapatid, na nagtataas tayo ng kamay sa Panginoon. Yung pumapalakpak tayo sa Panginoon without any reservation, mga kapatid. Dahil alam natin worthy ang Panginoon. Kung dati, mga kapatid, ang thinking natin, deserve kasi ng Panginoon ang papurihan. Hindi naman ang kabago ang Panginoon, mga kapatid. Deserving pa rin ang Panginoon ngayon.